tuloy. Pero yung kabuuan ng speech ko tapos na. Fine-tuning na ng mga ginagawa namin. Ayusin namin yan lahat bukas at saka hanggang linggo. Para sa zona sa Lunes. Natapos na ang laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address sa Lunes, July 22. Ayon kay Pangulong Marcos, ilalaan na niya ang Sabado at Linggo para matignang mabuti ang nilalaman ng kanyang ikatlong ulat sa bayan. Ayon kay PBBM, marami siyang gustong sabihin at tayo rin naman niyang humaba ang kanyang talumpati. Kaya naman ang ibang detalye, ipapaliwanag na lamang anya ng kanyang mga kalihim. Ang problema, napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan natin yung prioritize na lang lahat. Tapos pwede makapag-explain ang ating mga sekretary doon sa mga detalye. Nirerespeto naman ni Pangulong Marcos ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi na kumuha ng anumang posisyon sa gabinete. I don't believe that. That's your position. Thank you, sir. Ngayong araw, naging abala si Pangulong Marcos sa pag-iikot sa ilang probinsya sa norte. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng Sulvex Small Reservoir Irrigation Project sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang small dam na ito ay pakikinabangan ng 1,045 na mga magsasaka mula sa 10 barangay ng probinsya. Bukod sa magpapataas ito sa produksyon ng agrikultura, makatutulong rin ang naturang pasilidad upang mabawasan ang mga pagbaha sa mga mabababang komunidad sa pamamagitan ng pag-impound ng mga tubig ulan o sa bagyo para magamit bilang irigasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, may potensyal rin ang lugar upang maging tourist spot at nararapat anya na magtayo pa ng ganitong mga klaseng dam sa iba't ibang lugar ng bansa. Dinaluan rin ni PBBM ang turnover ng rice processing system sa munisipalidad ng Pidig sa Ilocos Norte. Ang processing system na ito ay state-of-the-art na multi-stage rice mill na mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Magbibigay daan naman ito upang mas mapataas ang produksyon ng palay sa riyon. Kinilala ng Pangulo ang halaga ng pasilidad na ito. Ito yung isa sa mahalaga na aspeto doon sa ating tinatawag ng value chain. Dahil kung iisipin natin, kung wala ito, kung wala tayong processing, unang-una, yung drying natin, nandyan na naman sa kalsada, nandyan na naman sa basketball court, nandyan na naman kung saan-saan. Bukod rito, namahagi rin ng tulong si Pangulong Marcos sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng matinding tagtuyot sa probinsya ng Apayao at Pangasinan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.